Isang kahangahangang karanasan ang maging isa sa mga pinili ng Diyos. Ito ang hiling ng bawat mananampalataya. Sa kasamaang palad, marami sa kanila ang hindi handang harapin ang pagsasanay na kasama nito. Kapag pinili ka ng Diyos, ito ay may iba't ibang kategorya ng paghahanda, kung saan ang paghihiwalay ay kasama. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaan sa panahon ng paghihiwalay. Ngunit kung hindi ka mag-ingat, hindi mo magagawang magtiyaga hanggang sa wakas upang tamasahin ang kalalabasan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Malapit nang buksan ng Diyos ang iyong mga mata sa mga misteryo na magpapabago sa iyo, kaya manatiling konektado at huwag iwanan ang video sa kalagitnaan. Ang mga pinili ng Diyos ay yaong mga tinawag niya sa isang espesyal na layunin o tadhana. Sa maraming tao sa mundo, ang pag-ibig niya ang nagbukod sa iyo mula sa karamihan dahil mahal ka niya. Ito ay hindi isang karapatan, sa halip ito ay isang pribilehiyo. Hindi katakatakang sinabi ng Biblia sa Deuteronomio 14:2, sapagkat ikaw ay isang bayang banal sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa, ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging kanyang mahalagang pag-aari. Para sa pagtukoy sa iyo ng Diyos bilang kanyang mahalagang pag-aari, ay nangangahulugang pinahahalagahan kanya ng mataas, ngunit ito ay may kapalit. Hindi ka maaaring isa ng Diyos mula sa karamihan, at patuloy kang namumuhay tulad nila. Kailangan mong gumawa ng karagdagang milya. Sa puntong ito, ibinubukod ka ng Diyos upang alisin ang ilang bagay sa iyong buhay at magdagdag ng iba. Maaaring mahirap ang prosesong ito, ngunit laging tandaan na ang Diyos ay may dahilan sa lahat ng kanyang ginagawa. Masyado niyang sinadya ang tungkol sa iyo para hayaan ang anumang bagay na makapinsala sa iyo. Sinangkapan ka na niya para sa bawat sitwasyong makakaharap mo. Mga minamahal, huwag kang matakot, ang panahong ito ng paghihiwalay ay hindi magtatagal magpakailanman. Nais ng Diyos na malaman mo ang 5 mahahalagang dahilan kung bakit ang pagiging kabilang sa kanyang mga pinili ay may kasamang paghihiwalay. Numero 1. Inihihiwalay ka niya para ihiwalay ka sa mga negatibong impluensyang maaaring makapinsala sa iyo. Dahil mahal ka ng Diyos, hinding-hindi niya itatakip ang kanyang mga kamay at mamasdan kang mapahamak. Kapag nakita niya ang anumang bagay na umaaligid sa iyong paligid na hahadlang sa iyong paglago at layunin, tinitiyak niya na ihihiwalay ka rito. Ito ay maaaring pagkawala ng iyong grupo ng mga kaibigan, iyong relasyon, o iyong trabaho. Mayroong ilang mga tao sa buhay na ang relasyon sa iyo ay hindi dapat lumampas sa isang magiliw na pagbati. Hindi mo dapat gawin ang mga ito bilang iyong mga kasama dahil sa sandaling magkaroon sila ng access sa iyong buhay, ang negatibong impluensya ay pumapasok. Tandaan, ang Biblia ay nagpapatunay na para sa 2 tao na maglakad ng magkasama, dapat mayroong isang kasunduan. Ngunit kung ang gayong kasunduan ay salungat sa kalooban ng Diyos, inihihiwalay ka niya sa gayong samahan ng mga kaibigan. Siyempre, maaaring hindi mo ito maintindihan, ngunit dahil nakikita ng Diyos ang higit sa pisikal, hinihiwalay ka niya bago ka mahulog. Maaaring may tiwala ka sa iyong sarili, iniisip na hindi mo hahayaang maimpluwensyahan kanila, ngunit ang totoo ay palagi kang isang kopya ng kumpanyang pinapanatili mo. Kung palagi kang kasama ng isang taong mapang-abuso sa salita, sa paglipas ng panahon ay makukuha mo ang parehong negatibong linya ng mga salita. Ngunit hindi gusto ng Diyos ang ganoon, kaya't inalis ka niya sa gayong mga samahan. Sa paggawa nito, mananatili kang protektado mula sa nakapipinsalang mga abala na nagbibigay sa iyo ng puwang upang tumuon sa kalooban at patnubay ng Diyos. Bilang 2. Ibinubukod ka niya upang mahasa ang iyong mga espiritual na kaloob. Bawat tao ay may mga espesyal na kaloob na itinanim sa kanya ng Diyos mula pa sa pagsilang. Ang mga kaloob na ito ay natatangi sa bawat tao at tinutulungan ang bawat tao na mamuhay ng mas ganap na buhay kay Kristo. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi alam na mayroon sila ng mga regalong ito. Ang ilan ay inilibing sila ng hindi namamalayan. Dahil kayamanan ka ng Diyos, ibinubukod ka niya para dalisayin at pangalagaan ang iyong mga espiritual na kaloob.
Sa pamamagitan ng pagtataas ng mga kaloob na ito sa pag-iisa, mas handa kang gamitin ang mga ito upang pasiglahin ang kaharian ng Diyos. Alalahanin ang mga salita sa Isaias 30:15, ito ang sabi ng soberanong Panginoon, ang banal ng Israel, sa pagsisisi at pagpapahinga ay ang iyong kaligtasan, sa katahimikan at pagtitiwala ay ang iyong lakas. Ngunit hindi mo na naisin iyon. Habang nakahiwalay, ang mga kaloob tulad ng propesya, pagpapagaling, pagtuturo, at pamamagitan ay nagiging hinahasa at pinalalakas. Hindi iyon nag-iisa, sa panahon ng paghihiwalay na ito, binubuksan ng Diyos ang iyong espiritual na mga mata upang maunawaan ang malalalim na espiritual na misteryo. Habang nakatagpo mo siya, ang iyong espiritual na pananaw at pangunawa ay nagiging matalas. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo, at handa kang makayanan ang mga paghihirap at manatiling matatag sa pananampalataya. Nang bumalot ang takot at kalituhan kay Propeta Elias, siya ay nadismaya. Ibinukod siya ng Diyos sa isang tiyak na panahon. Sa panahong ito, isiniwalat ng Diyos sa kanya ang mga bagay at pinalakas siya para sa atas. Numero 3. Ibinukod ka ng Diyos bilang kanyang pinili upang ilayo ka sa mga pagkakaugnay sa mundo upang maihanda ka niya para sa kadakilaan. Alam ng dyablo kung paano gumagana ang isip ng tao, na ginagawang mas madali para sa kanya na maakit ang maraming tao sa kanyang sarili. Ang mga bagay sa mundong ito ay ganoon na kapag nasangkot ka sa mga ito, nagiging mahirap na lumabas, at bago mo ito napagtanto, ang dyablo ang pumalit. Ngunit dahil mahal ka ng Diyos, hinding-hindi ka niya hahayaang maabot ang puntong iyon, kung kaya't ibinubukod ka niya, upang ilayo ka sa bawat makamundong pagnanasa at maling attachment. Inaalis niya ang mga panlabas na distractions sa iyong buhay para makapag-focus ka at matuklasan ang tunay na kasiyahan sa iyong relasyon sa Kanya. Ang gayong detachment ay nagbibigay daan sa iyo na ganap na isuko ang iyong buhay, mga hangarin, at mga ambisyon sa Kanyang banal na kalooban. Alalahanin kung paano ibinukod ni Jesucristo ang kanyang sarili sa loob ng 40 araw. Iyon ay isang daluyan upang umatras at muling magkarga para sa ministeryo. Sa katulad na paraan, ginagamit ng Diyos ang mga panahong ito upang bigyan ka ng mga kinakailangang kasanayan, karunungan, at pangunawa na kailangan para sa iyong natatanging tungkulin. Ang mga panahon ng paghihiwalay ay mahalaga para sa espiritual at personal na pag-unlad. Ang isa pang dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos bilang kanyang pinili ay upang palakasin ang iyong pag-asa sa Kanya at pasimulan ang espiritual na muling pagkabuhay. Kapag nakahiwalay ka at wala kang mapupuntahan, mas malamang na umasa ka sa Diyos. Alam mo, ang ilang mga Kristiyano ay maaaring maging napakatigas ng ulo. Hindi nila pinapansin ang Diyos at patuloy na gumagalaw hanggang sa makarating sila sa puntong wala na silang magagawa kundi ang bumaling sa Kanya para sa tulong. Dahil dito, nagpasya ang Diyos na ihiwalay ka sandali para turuan kang laging umasa sa Kanya. Sa sandaling pakiramdam mo na nag-iisa ka at tila walang nagmamalasakit sa iyo, kapag ang lahat ng taong itinuturing mong tanging pag-asa at suporta mo ay nagsimulang magbinibinihan sa iyong pag-iyak, nagiging mas madaling kilalanin ang iyong mga kahinaan at limitasyon. Sa puntong ito, nagiging mas malinaw na ang iyong sukdulang lakas ay nakasalalay sa iyong Ama sa langit. Habang sumusuko ka at higit na umaasa sa Kanya, binubuhay niya ang iyong espiritu at pinasimulan ang mga espiritual na pagbabagong buhay para sa layunin ng Kanyang kaharian. Sa wakas, nakakaranas ka ng paghihiwalay dahil gusto ng Diyos na maging pampatibay loob ang iyong patotoo sa iba. Maraming tao sa henerasyong ito ang nahihirapan pa ring maniwala na kayang gawin ng Diyos ang ilang bagay. Kapag sinusubukan mong sabihin sa kanila ang tungkol sa mga mahimalang gawa ng Diyos, patuloy silang nagtatanong kung bakit hindi nila ito nakitang nangyari sa kanila o sa isang taong malapit sa kanila kung ano ang mangyayari. Huwag magalit kapag ginamit ka ng Diyos para patunayan ang kanyang mga kahanga-hangang gawa. Kapag nasaksihan ng mga nag-aalinlangan na Thomas kung paano ka tinulungan ng Diyos na harapin ang mga hamon at anihin ang mga gantimpala ng paghihiwalay, mas mahihikayat ang iba na magtiwala sa proseso ng Diyos sa kanilang sariling buhay.
Hayaang magsilbi ang iyong karanasan bilang isang tanglaw ng pag-asa upang mapatunayan nito ang hindi kapanipaniwala at nakapagpapabagong kapangyarihan ng may layuning paghihiwalay ng Diyos. Mga minamahal, habang ang paghihiwalay ay maaaring makaramdam ng mahirap at kalungkutan, ang Diyos ay palaging sinasadya at madiskarteng ihiwalay ang kanyang mga pinili. Gaano man ito kahirap at hamon, kumapit ka sa Diyos. Sinasabi sa awit 46:1, sinasabi niya, tumahimik ka, at kilalanin mo na ako ang Diyos, ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako ay dadakilain sa lupa. Bilang isang pinili ng Diyos, ang pagtanggap sa mga kadahilanang ito ay nagpapahintulot sa iyo na iayon sa kanyang banal na layunin at tuparin ang iyong kapalaran. Ngunit ito ay posible lamang kung positibo kang tumugon sa iyong panahon ng paghihiwalay. At paano mo ito matitiyak? Una, dapat kang magtiwala sa kanyang banal na karunungan at oras. Sa sandaling mapansin mong ibinubukod ka ng Diyos, huwag magmadali upang tapusin ito at tapusin. Maging matyaga, hindi ito magtatagal magpakailanman. Maaaring tumagal ito ng hanggang 5 buwan, 1 taon, o 2, ngunit laging tandaan na nilikha ng Diyos ang mga panahon at panahon. Nasa Kanya ang lahat ng ito sa palad ng Kanyang mga kamay, at itutugma Niya ito sa anumang direksyon na Kanyang naisin. Ang Kanyang karunungan ay nahihigitan ng bawat karunungan ng tao. Kaya kapag Siya ay nagtanong o nagsabi ng isang bagay, maniwala at gawin ito nang may kamalayan na sa parehong paraan na ang mga panahon ay hindi magtatagal magpakailanman, ang iyong paghihiwalay ay magwawakas kapag ang layunin nito ay natupad. At kapag nangyari ito, babalikan mo at magpapasalamat sa Diyos sa pagdaan nito sa iyo. Pangalawa, hanapin ang Kanyang presensya sa panalangin, pagsamba, at pag-aaral ng Kanyang salita. Ang 3 bagay na ito ay dapat maging bahagi ng iyong buhay bilang isang mananampalataya. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng iyong kaugnayan sa Diyos. Ang iyong espiritong tao ay magiging mas maayos kapag ang 3 ito ay dumami ng magkasama. Walang mas mahalaga kaysa sa iba. Sinasabi ng Biblia na hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba upang sambahin Siya sa espiritu at katotohanan. Sinasabi rin nito na ang Diyos ay naninirahan sa mga papuri ng Kanyang mga tao. Sa parehong ugat, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At huwag kalimutan ang panalangin. Pinayuhan ni Apostol Pablo na dapat kang manalangin sa lahat ng oras ng walang tigil. Habang nagdadasal ka, hilingin sa Kanya na bigyan ka ng banal na karunungan para lakbayin ang yugtong ito ng iyong buhay. Huwag kalimutan, sinabi Niya kung kulang ka sa karunungan, dapat kang humingi, at ibibigay Niya ito sa iyo. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsisinungaling, ni hindi Siya nabigo, ang Kanyang mga salita ay at amen. Iyan ang pagtitiwala na dapat mong panghawakan, na sa tuwing sasabihin Niya ang anuman, dapat itong mangyari. Kaya kapag inihiwalay ka ng Diyos, dapat kang maging pare-pareho, masigasig at tapat. Sa lahat ng 3 bagay na ito, magiging mas maayos at mas madali ang iyong paglalakbay. Pangatlo, dapat kang tumuon sa walang hanggang pananaw ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Mayroong higit pa sa paghihiwalay kaysa sa pisikal na paghihiwalay. Kapag tumutok ka sa kung ano ang inalis sa iyo ng Diyos o sa mga taong pinaghiwalay Niya, nagiging mas mahirap na tumuon sa kung ano ang nais ng Diyos na makamit mo. Kung ang iyong isip ay nasa layunin ng iyong paghihiwalay, mas makakatuon ka. Si Apostol Pablo, na nagsasalita sa Filipos 3:13 -14 na, ay nagsabi, "Mga kapatid, hindi ko pa iniisip ang aking sarili na nahawakan ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang nasa likuran at pinipilit ang nasa unahan, nagpapatuloy ako sa tunguhin upang matamo ang gantimpala na kung saan tinawag ako ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus." Ito ang pagtatapat ng isang taong nakakaunawa sa takdang aralin. Hindi nakakagulat na umunlad ang kaugnayan ni Apostol Pablo sa Diyos. Ito rin dapat ang hangarin ng iyong puso mula ngayon. Sa wakas, dapat mong isuko ang iyong mga plano at hangarin sa Diyos. Ilagay ang lahat sa Kanyang paanan, dahil gaano man kahusay ang iyong mga plano, ang mga plano lamang ng Panginoon ang mananaig.
Kaya't isuko silang lahat sa kanya nang may pagpapakumbaba at hayaan siya na iayon sila sa kanyang kalooban. Sa sandaling nakaayon ka sa kanyang kalooban, hindi ka magpupumilit na sundin siya. Sina Joseph, David, at Apostol Paul, bukod sa iba pa, ay nagpasakop sa Diyos. Binigyan nila ang Diyos ng malayang pagpapasya na gawin sa kanila ang anumang naisin niya, at ang kanilang buhay ay walang alinlangan na binago sa kaluwalhasyan ng Diyos. Hindi mo ba nais na ito ang iyong kwento? Mahal na anak ng Diyos, sadyang sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo, kaya naman ipinahayag niya ang mga bagay na ito sa iyo ngayon. Ayaw niyang patuloy kang mabuhay at makaranas ng iba't ibang panahon ng paghihiwalay ng walang epekto. Ngayong alam mo na kung bakit kailangan mong makaranas ng paghihiwalay, hanggat pipiliin ka ng Diyos, dapat mo ring malaman na kung babaliwalain o tatanggihan mo ang tawag ng Diyos sa paghihiwalay, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Ang iyong espiritual na buhay ay nasa dulo ng pagtanggap, at hindi mo matatamasa ang mga pakinabang na mayroon ang Diyos para sa mga pipiliin niya. Kapag patuloy mong ipinaglalaban ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, inaanyayahan mo ang kanyang galit sa iyong sarili. Sa sandaling alisin niya ang kanyang kamay, ikaw ay nasa daan patungo sa pagkawasak. Naaalala mo ba ang negatibong pahayag ng Diyos tungkol sa Ephraim? Sinabi niya, ang Ephraim ay sumapi sa mga Diyos-Diyosan, pabayaan mo siya. Naway hindi ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa iyo. Mahal na kaibigan, tandaan na ikaw ay isang piniling henerasyon, isang maharlikang pagkasaserdote. Ikaw ay espesyal sa Diyos, at iyan ang dahilan kung bakit Kanya tinawag mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kamanghamanghang liwanag. Hindi para mabuhay ka ng lubusan, kundi para ipahayag mo ang Kanyang mabubuting gawa. Hindi dahil mas magaling ka sa iba kaya Kanya pinili sa napakaraming tinawag Niya. Ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay nag-iisa sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit ang Kanyang layunin para sa iyong buhay ay natatangi, at sa kadahilanang ito, Siya ay mulat tungkol sa pag-aayos sa iyo para sa gawain sa hinaharap. Nais Niyang ikaw ay maging dalisay, mas mabuti, mapalakas, at masangkapan para sa bawat mabuting gawa. Kaya, kapag ikaw ay nasa panahon ng iyong paghihiwalay, huwag makinig sa kung ano ang sinasabi ng mga tao upang panghinaan ka ng loob. Ang katotohanan ay nananatili na walang sinuman ang nagnanais ng iyong pag-unlad ng higit kaysa sa Diyos. Kaya, sa lahat ng iyong gagawin, hayaan ang opinyon ng Diyos tungkol sa iyo na mauna sa lahat ng iba, at hayaang Siya ang laging may pangwakas na sasabihin sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ang lahat ng ito, ang iyong buhay ay magiging isang nagniningning na liwanag, na magbibigay inspirasyon sa iba na lumakad ng may pananampalataya, pagtitiwala, at pag-asa, na magdadala ng kaluwalhasyan sa iyong Ama sa langit. Manalangin tayo. Mahal na lumikha ng langit at lupa, narito muli ang iyong pinakamamahal na anak. Kinikilala kita bilang may akda ng aking buhay, ang siyang nagpapanatili sa aking paglabas at pagpasok. Walang ako kung wala ka. Nasa iyo ako nabubuhay, huminga, at mayroon ang aking pagkatao. Iginagalang ko ang iyong pangalan magpakailanman. Salamat sa palaging pakikipaglaban sa aking mga laban para sa akin, sa mga kilala ko at sa mga hindi ko alam. Lagi kong dinadakila ang iyong pangalan. Salamat sa aking pamilya, mga kaibigan, at mga bumati. Nagpapasalamat ako sa pang-araw-araw na probisyon na tinatamasa ko araw-araw ng walang merito. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagpili mo sa akin. Salamat dahil sa kabila ng mga limitasyon ko, pinili mo akong magtrabaho para sa iyo. Maghari ka nawa magpakailanman. Mahabaging Diyos, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng biyaya at humihingi ng iyong awa sa aking buhay. Patawarin mo sana ang aking mga kasalanan, hugasan mo ako ng malinis, at bigyan mo ako ng daan sa iyong mga hukuman. Bigyan mo ako ng biyaya upang mabuhay ang aking buhay na naayon sa iyong kalooban mula ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng mga gawain ng aking buhay. Inilalagay ko ang lahat sa iyong paanan at hinihiling na pakisuyong kontrolin mo ang lahat ng may kinalaman sa akin. Kinikilala ko na sa aking paglalakad kasama ka,
magkakaroon ng paghihiwalay at mahihirap na oras ng paghihiwalay na maaaring mag-iwan sa akin ng pagkabigo, ngunit alam ko na sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ay nasa tabi ko. Sa pagdaan ko sa panahong ito ng paghihiwalay, mangyaring tulungan akong ituon ang aking mga mata sa iyo. Gaano man ako katigas ng ulo, mangyaring bigyan ako ng diwa ng pagpapakumbaba. Tulungan mo akong bitawan ang lahat ng kinuha mo sa akin at umasa sa mga bagay na inihanda mo para sa akin. Buong puso kong tinatanggap ang season na ito at handa akong matuto. Ituro mo sa akin ang lahat ng gusto mong malaman ko. Pinuhin ang aking pagkatao at hubugin ako sa iyong kasiyahan. Ang bawat karakter sa akin na hindi lumuluwalhati sa iyo, mangyaring alisin sa akin ito. Tulungan mo akong lumalim ang aking relasyon sa iyo. Sa pagsisiwalat mo ng malalalim na misteryo tungkol sa iyong sarili, naway tanggapin ko sila ng may bukas na isipan. Bigyan mo ako ng biyayang gawin ang iyong salita bilang pamantayan ng aking buhay sa lahat ng aking ginagawa. Ang lahat ng kaluwalhasyan ay mapapasa iyo. Saan man ko matagpuan ang aking sarili, hayaan akong maging isang nagniningning na liwanag na kailanman ay hindi lalabo. Higit sa lahat, Ama, sa pagtatapos ng panahon ng aking paghihiwalay, hayaang maging pampatibay loob ang aking buhay sa mga taong nakapaligid sa akin, malayo at malapit. Hayaang ang lahat ng aking makausap ay magpatotoo sa iyong mga gawa sa aking buhay. Ang mga nagdududa sa iyo ay magsisimulang magtiwala sa iyo. Ang sabi ng iyong salita, paliwanagin ang aking ilaw sa harap ng lahat ng tao, upang makita nila ang aking mabubuting gawa at luwalhatiin ang aking Ama. Naway iyon ang maging patotoo ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat sa pakikinig at pagsagot sa akin. Amen. Bago ka pumunta, kung nabiyayaan ka ng video na ito, siguraduhin nagustuhan mo ang video at mag-subscribe sa channel na ito.